Sinimulan na ng Senado ang deliberasyon sa 2013 National Budget. Ito'y kaugnay ng pagsisikap ng mataas na kapulungan maipasa ang mahigit 2 trilyong pisong budget bago magtapos ang taon. Si Bianca Piedad nag-uulat via phone touch. Bianca? Magandang gabi. Matapos nga ang makasaysayang pagkakapasa ng tax bill sa Senado kahapon ay House Bill 6455 or General Appropriations Act of 2013 naman ang inihain ngayon sa plenaryo. Ipinaliwanag ng Senate Finance Committee sa pagsisimula ng deliberasyon ng 2 trillion national budget para sa 2013 ang mga pagbabago at realignments na ginawa ng komite para sa ilang piling ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga dapat sanang tatalakayin sa unang araw ng deliberasyon ang panukalang budget ng Department of Finance, kasama ng mga ahensya sa ilalim nito, National Economic Development Authority, NED, Department of Welfare and Development, Department of Justice, Department of Science and Technology, subalit hindi ito lahat natapos. Itinuturing aniya ng pamahalaan na empowerment budget and general appropriations para sa susunod na taon dahil ito ay inaasang magpapababa ng kahirapan at kakulangan ng halos 100 milyong Pilipino. Ilan sa ipinanukalang amyenda ng Senate Finance Committee upang matugunan ang pangkailangan at prioridad ng mga piling ahensya sa susunod na taon, ang increment funds para sa ilang ahensya bilang na ang Bureau of Immigration para sa pagbili ng 5 passport reading machines, karagdagang pondo para sa pagpapagawa at maintenance ng Anti-Money Laundering Council, pagbawas sa 27.5 billion pesos sa budget ng Southern Philippines Development Authority, realignment ng 1 milyong piso mula sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng Supreme Court para sa pagpapatayo ng Manila Hall of Justice at Trial Court sa bansa, at paglalaan ng 500 milyong piso ng Commission on Elections para sa pagbili ng lupa at pagpapatayo dito ng warehouse ng precinct count officials scandal 2015. Samantala, mananatiling edukasyon ang may pinakamataas na alokasyon sa 2013 national budget na umabot sa halos 27% increase na nagbigay daan sa 292.7 billion peso budget para sa nabanggit na sektor. Ang idrilon, ito'y upang ma-address yung kakulangan ng education resources gaya ng mga textbooks, classrooms at teachers at upang masuportahan rin ang K-12 program ng pamahalaan. Sinudan naman ito ng DPWH na may 162.9 billion peso proposed budget, Department of National Defense na may 121.6 billion proposed budget, DILG na may 121.1 billion, Agriculture 74.1 billion, DOH 56.8 billion. Pero dahil nga sa pagkakapasa ng tax bill, inaasang aakyat ang budget na ito sa halos 80 billion. 56.2 billion naman ang para sa DSO. 37.1 billion ang sa DOTC, 33.2 billion ang sa DOH, 23.7 billion naman ang sa DNR. Pero lahat ng yan ay dadaan rin sa interpelasyon ng mga senador per department. Ano gagawin at schedule nga sana ng Department of Finance na review of Chicago na maging brutally pero short. Ang Senate Finance Committee discussion at mula dito sa Senado, Bianca Piedad para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Bianca Piedad.